guys! Welcome to my channel. So, usapang AR-15 tayo. Doon sa hindi pa nakaka-subscribe guys, dito na ako gumagawa ng gun videos sa Tactical Adobo channel. Anyway, a few hours ago, sa group chat namin nila Charles, may forward na article regarding yung Philippines, I think Philippine Army ba, bumili ng mga rifles from UDMC. Okay, UDMC. And then when I clicked on the article, yeah, congrats sa sa UDMC. Yun yata yung pinaka single purchase na malaki na in order sa kanila. And then syempre, yung army natin or yung Philippine armed services natin is mabibigyan ng maayos na battle rifle. Hindi naman battle rifle, no. Hindi battle rifle ang classification ng ng 5.56, no. Assault rifle ang classification 'yan. Anyway, binasa ko yung comment. Meron doon nag-comment, maganda yan, dapat naman daw talaga, tingnan ko na nga lang para, anyway, dapat daw, yung mga sundalo natin, gumamit na ng mga piston-driven rifles. Okay? Parang ganun yung sinabi niya. Hindi ko mahanap eh. Anyway, sasabihin ko sa inyo yung mga reasons bakit mas gusto ko ang direct impingement na rifle. Direct impingement na rifle as compared sa gas piston. So, a few months ago, meron tayong kaibigan, si Neil, shout out si Neil, no? Pinagamit niya ako ng SIG niya, which is a piston-driven na rifle. And then, after using his rifle, mas na-appreciate ko yung mga rifles ko na DI, direct impingement. Sa Pilipinas, ang tawag ng UDMC DGIS, direct gas impingement system, DGIS. Pero usually ang tawag na direct impingement lang. Anyway, so ano mga advantages? Yan. Bibili ka ng rifle, ng AR-15 rifle, excited ka na, allowed na ulit tayo na magkaroon ng 5.56, bibili ka ng rifle. So, piston o direct impingement or DGIS. So, ako, sasabihin ko sa inyo bakit gusto ko ang direct impingement as compared sa piston driven. Okay, so unang-una, lightweight. Mas magaan ang direct impingement system or direct gas impingement system, DGIS sa UDMC. So, lightweight, mas magaan siya and mas simple. Sabi niyo, talaga ma-appreciate mo yung different. Oo, mararamdaman mo mas mabigat, mas front heavy yung piston driven na rifle. Yung sa yung sa Armscore, 'di ba? Nagpaputok kami ng RD4P ba? 'Yon, yung nila ng Armscore. Piston driven 'yon. Okay? Mararamdaman mo na mas front heavy siya. Okay? So, bakit lightweight? Kasi walang piston system eh. Walang ibang mechanism dito. Tubo lang yan na diretso. Mula sa barrel, papunta dito sa BCG mo. Isang diretsong tubo lang yan. Gas tube lang tawag dyan. Okay? Walang rod na atras abante. Okay? So, yun. Maliban sa mas magaan, mas simple, less parts to break. Pag may nasira doon, di ba, ayusin mo. Additional, di ba, more parts to break. Mas simple lang ang maintenance kasi isang tubo lang yan eh. Most probably, actually sa tagal ko pag-own ng AR platform, no? I own multiple AR platforms. Hindi naman nasisira yung yung rod, yung gas tube na yan. Yung placement, yung gas block, pwede pang ma-misalign. Pero yung gas tube, diretso lang yan eh. Hindi yan masisira eh. Anyway,
Number two advantage ng direct impingement system is accuracy. Accuracy potential. Sinabi rin sa ni Charles yun eh. Dati kasi nung hindi pa ako nagre-research, sabi ko, ang ganda ng ano, yung sa'yo, kasi ano yan eh, gas piston yung sa'yo, piston driven yung sa'yo, ako, ano lang, direct impingement. Sabi niya, hindi, mas accurate nga. Okay. Kaya pala, no, accuracy. Minimal disruption in barrel harmonics allow for potentially better precision for long-range shooting. Actually, ano to eh, 20-inch to eh. Long-range shooting, pag nilagyan ko ng optics to, mas accurate siya, no? Yung pang long-range na optics. Anyway, barrel harmonics. Pag pumuputok ka at may piston dito sa ibabaw na nag-aatras abante, maapektuhan yung barrel harmonics mo, yung vibration or movement mismo ng barrel. Unlike ito, walang gumagalaw dito sa ibabaw, tubo lang. Wala, yung tubo nakafix pa. Nakafix ang ano nito, gas tube. So, mas accurate nga naman, totoo, kahit hindi na natin testingin. So, imagine niyo, yung isa may atras abante. Ito naman, wala, tubo lang na diretso. Wala na. So, mas accurate nga naman to. Next is smoother recoil. Okay. So, yun, similar with the first explanation, dito may umaandar pa dito na atras abante. Bali ang movement na lang yung banda dito, no? Sa buffer tube. Okay? Dito na lang ang movement. Dito, meron ng movement dito, may gumagalaw dito, dito meron din movement. So, dito paligtad, no? So dito lang pala yung may movement, wala na ditong gumagalaw. Sa piston, may gumagalaw dito, may gumagalaw pa rin dito. So mas smooth. Okay? Cost effective, ito pinaka-importante. Cost effective. Mas mura. Direct impingement, majority ng mga rifles ko, Palmetto State Armory. May radical ba ako? May radical ako na, radical firearms. Yung mga budget lang na AR rifle. Okay? So, ang direct impingement, i-compare mo sa piston na AR, siguro times 2, times 3 ang presyo. Ang presyohan. Times 2, times 3. So, sabi ko, mas na-appreciate ko kasi sa presyo, yung sa amount of money na nilabas ko para magka-AR, nasusolve na yung pangangailangan ko bilang, civilian shooter, bilang prepper, no? Prepper ako, nagpe-prepare ako for SHTF. Gagana pa rin naman to. And hindi naman, pag SHTF, dapat the best. No. Depende. Parang, nung nando kami sa Arms Corps dati, in-explain sa amin nung taga-Arms Corps, kasi yan piston, pwede mo yan iputok kahit nasa tubig. Pero hindi ko ma-imagine sa sarili ko na anong instance na gagamitin ko yon na ipuputok ko to na nasa ilalim ng tubig. 'Di ba? Hindi ko ma-imagine. So, kaya pala usually noon, pag nakakita kayo ng mga clips, lalo na ng Vietnam War, kahit nilulusong nila yung direct impingement nila na M16, papatuloyin lang nila. Pinapatulong lang nila, gagana na yan. Kasi sabi dun sa Arms Corps, pag yung direct impingement, pinutok mo sa tubig, pwede sumabog yan. True, that's true. No, pwede naman talaga. Pero sabi ko, anong instance na ipuputok ko to na may tubig? 'Di ba? Kahit siguro SHTF, pwede mo naman itaktak muna bago mo iputok And I think sa Vietnam War pa, nilalagyan nila ng condom, no? Nilalagyan nila ng condom dito. No, may mga ginawa sila at the time. So yun guys, cost effective. And speaking of cost effective, para bang sa kalagayan ko sa buhay, bibigyan ako ng Toyota Corolla na magagamit ko pang araw-araw. Ayan, Toyota Corolla. Or, binata na ako, pumipiyok ako. Or, bibigyan ako ng Mercedes-Benz na although napakaganda nga niya, paano pag nasira? Kaya ko ba yung ipagawa? Diba? Yung maintenance dyan, and mas malakas sa gas yan. Kaya ko bang paggasan yan? Compared sa Toyota Corolla, na araw-araw pwede kong gamitin, pero masusolve naman niya yung pangailangan ko sa transportation. Parang ganon. Okay?
Hindi ko sinasabing hindi maganda ang piston, maganda, pero don't overlook the advantages of direct impingement system. Baka kasi sa, sa pangangailangan nyo, yan ang mag-fit. Hindi lang sa budget, pati sa pangangailangan mo as a weekend shooter, as a prepper, no? Hindi ka naman hindi ka naman mag-ooperation na lulubog ka sa ilog, no? Tapos pumuputok ka. Yun ang magandang mga clips sa action eh. Yung umaangat sa tubig, tapos pumuputok. Hindi ko talaga alam kung anong instance na magagawa ko yun. Lalo naka-base ako sa Texas, no? Anyway, so, broad compatibility pa. Okay? Mas malaki yung chance na pag nasira ang rifle mo, direct impingement, mas madali siyang ayusin. As compared sa piston driven. Bakit? Usually, yung may mga rifle manufacturers, proprietary yung piston system nila. Okay? So, ano ibig sabihin? Kunyari, meron kang, mga piston, hindi kasi ako familiar sa mga piston driven na kunyari, HK. Yung HK mo na rifle na sira, pwede mo bang kabitan ng piston niya ng UDMC? Hindi. And vice versa, yung UDMC mo, nasira yung piston niya for some reason, sarado na yung UDMC, may nagbigay sa'yo, ito piston ng HK. Hindi yan gagana, magkaiba yan. Hindi mo siya pwedeng lihain para hindi. Kasi nga, mas simple ang direct impingement, ang piston, naka-design siya talaga para sa sarili niya. And usually proprietary. And pag sinabi mong proprietary, ako ang interpretation ko dyan, expensive. Proprietary. And versatility. Kaya naisip ko kanina, ano yung sabihin versatility? Ang direct impingement, ang daming configurations mo makikita. May 7.5 inch, 8.5 inch, 10.5 inch, 11 inches, 14.5 inches, ito 20 inches, kung ano-anong inches. Depende. Hindi pa ako nakakita ng piston driven sa mga may ikli na barrel. Kasi kailangan may space para sa piston, no? Kailangan may space ka eh. Meron pa nga may nakita akong AR na napaka-weird, no? 5-inch barrel. 5-inch barrel. Wala nang space para sa piston yun. So direct impingement yun, malamang, no? So kita niyo yung versatility and availability of parts. Mas madaling, maniwala kayo sa akin, mas madaling ayusin. Kasi ako, nagbuo na ako ng AR eh. Dito lang sa bahay, sa garahe lang. No? Pero I doubt kung kaya mong buuin ang piston. Pwede siguro, pero, additional parts kasi yon na gumagalaw. So, kailangan ingatan mo. Okay, ang trade-off naman, syempre, advantage ng sabihin natin, bakit mas advantageous ang gas piston, head-to-head? Kasi yung fouling, mas madaling dumumi ang direct impingement natin. Kaya sabi ko nga, sa aking estado sa buhay, as a regular shooter, weekend shooter, or a prepper na just in case scenario, gagamitin ko, wala akong problema sa fouling kasi after every range time, nililinis ko lahat ng barrel ko. AR-15, kahit hindi ko siya linisin, ini-sprayan ko na yan. Overnight, tutulo yan pag ganyan. Ni-sprayan ko yan. Pagising ko kinabukasan, lahat ng carbon nandito, may pansalo ko. Salo yan, walang problema. Kahit hindi mo ako i-brushin. May mga gun scrubber na spray, mga ganon. Tutulo yan. Kahit gas, tutulo yan. Madali lang linisin, fouling. Ang nagkakaproblema lang sa fouling, pagka kasi, kunyari, yun nga, nasa military, hats off. Gamitin nila, Pag thousands of rounds, putok sila ng putok, nasa bundok sila, wala silang time maglinis, mas advantageous ang mga piston driven. Okay? Heat, mas mainit. Yes. Mas mainit ang ang mga direct impingement. Mas madaling uminit, as compared sa piston, kasi yung heat sa piston nandito lang sa harap, hindi na umaabot sa likod. Kasi yung gas hindi na umaabot sa likod, so dito lang.
advantageous ang piston ARs. So, after saying the advantages and disadvantages, mas gusto ko pa rin talaga ang direct impingement, especially for my needs, no? For my needs. And I think for an average guy like me, na hindi naman tayo puputok ng 1,000 rounds every day, na wala tayong problema sa fouling, sa heat. Kasi unang-una, magastos din pumutok ng 1,000 rounds, ha? 'Di ba? Kung ikaw ay average na civilian, direct impingement is perfect. Tapos as a prepper na in the future, baka magamit mo to save your country, gagana pa din yan, di ba? So, let me know what you think. No? Advantages and disadvantages. Ang sa akin lang, wag niyo isipin na, ay, direct impingement lang kaya ko. No, ako, kahit siguro kaya kong bumili ng, ng piston-driven na AR, mas pipiliin ko pa rin ang direct impingement. Okay, dahil doon sa mga advantages na sinabi ko. So, that's it guys. Kung hindi pa kayo subscribe down below para makagawa pa ako mas maraming video. And let me know what you think. See you next time. Bye.